Sa iba pang may init na balita, humarap na kagabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inisyal na pagdinig ng International Criminal Court. Ang highlight sa pre-trial, ihahatid sa atin ni Vin Pascua. Formal na ipinresinta ng International Criminal Court o ICC ang mga reklamong inihain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa initial appearance ng dating Pangulo via video link mula sa kanyang detention facility sa The Hague, pinangunahan ng tatlong babaeng judges ng ICC na nag-issue ng warrant of arrest ang pagdinig na kinabibilangan ni na Judge Lulia Antoanella Motok, Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. This said, I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Sa initial appearance kagabi, idinetalya ni Pangulong Duterte ang basehan ng kasong crime against humanity sa 43 kaso ng pagpatay sa Davao at resulta ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Nakasaad pa sa rules na para matiyak ang fair proceedings, ang lahat ng initial appearances sa pre-trial ay dapat isapubliko. Because of the nature of today's hearing, no further discussion on the matter is necessary during this hearing because, as I said at an earlier stage, the aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage. Matapos basahin ng court officer ang formal na reklamo laban sa dating Pangulo, tinanong ni Motok si Duterte kung narinig nito at naunawaan ang reklamong kinakaharap. Sinabi din ng hukuman na nasumpungan nitong may reasonable grounds para paniwalaan na criminally responsible si Ginoong Duterte sa ilalim ng Article 25.3.a ng Rome Statute bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity of murder. This means that you have been informed of the crimes of which you are accused. And this concludes the examination of the first point mentioned above. I will now turn to the second point, which concerns your rights as a suspect before this court. I will summarize some of these rights, which are of particular importance at this stage of the proceedings. Iginit naman ng legal team ng dating Pangulo na isusulong nila ang pansamantalang paglayan nito mula sa kulungan ng ICC dahil naniniwala sila na walang dahilan para ikulong si Duterte. Bukod dito, kukwestiyonin din ng legal team ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC para litisin ang kaso. Kinuwestiyon din ng kampo ni Duterte ang paraan ng pagdadala sa kanya sa The Hague na inilarawan nitong abduction. Hindi rin anya ibinigay ang mga kaukulang legal na pamamaraan para protektahan ang karapatan ni Duterte sanhi ng politika. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Sa kabila naman ng pahayag ng legal team na mahinang kalusugan ng dating Pangulo, tiniyak naman ng ICC judge na sinuri ng doktor ng chamber si Duterte at nasumpungang maayos at mentally fit. Itinakda ng ICC sa September 24 kung saan isasagawang confirmation of charges hearing kung kailan maaring i-challenge ni Duterte sa prosekusyon ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Vin Pascua para sa Mata ng Agila. Batatag, matapang, matapat.